Mayroon kang bagong order? Pakiasikaso agad. Anong nangyayari? Kahapon, nagde-deliver lang naman ako ng pagkain nang makasalubong ko ang grupo ng mga lasing, di ba? Hindi maaari. Ang unang pagkakataon ko ay napunta lang sa isang taong hindi ko kilala. Ayaw kong magpakasal, ayaw ko. Ang young master Huo na iyon ay isa lamang gulay. Bakit niyo ako pipiliting maging biyuda agad? Pero sabi ni Pamilyang Huo, gusto raw nila ang swerte ng iyong kapalaran. Sila ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Paano natin sila kakalabanin? Pero hindi niyo dapat isakripisyo ang kaligayahan ko. Tutang, huminto ka! Miss, may kailangan po ba kayo sa akin? Noong tinulungan ka ni Pamilya Lin na makapagtapos ng pag-aaral, ang pipi mong ama ay nangakong magsisilbi sa pamilya namin habang buhay bilang pambayad sa utang na loob. Ipinagkasundo kita sa isang kasal. Ituring mo na lang itong pambayad sa utang na loob. Miss, pero kailangan ko pang alagaan ng tatay ko. Hindi ko pa gustong magpakasal. Wala kang magagawa. Kayo, kunin siya. Ayaw kong magpakasal. Tanger, saan ka pupunta? Kasalanan nito ni Papa, naging pabigat ako sa iyo, kung hindi lang dahil sa binti ko. Papa, huwag po kayong mag-alala. Kapag nagpakasal na ako doon, hindi mo na kailangang magsilbi sa kanila. Magkakaroon na rin tayo ng pera para mapagamot ang binti mo. Huwag kang mag-alala. Magandang bagay ito. Bilis, umalis na kayo. Ang tungkol sa pagpapanggap mo sa kasal, itago mo iyan hanggang sa huli. Kung hindi, wala ng pag-asa ang tatay mo. Ang pamilyang Huo na ito ay isang ang napakayamang pamilya. Pati ang mga katulong ay ang gaganda. Magandang araw po, young mistress. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po, young mistress. Dito po tayo. Ang guwapong lalaking ito, bakit parang pamilyar siya sa akin? Hayaan na nga, huwag ko na itong isipin. Baka nakita ko na siya sa kung saang magasin. Sabi ko na nga ba, kaya ayaw magpakasal ni Lin Xiaoxiao kahit anong mangyari. Siguradong may itinatago siya. Isa pala siyang taong hindi na makagalaw. Mas mabuti na iyon, hindi ko na kailangang magsilbi. Hindi siya mangangaliwa at walang pananakit sa bahay. Yaman, posisyon, at wala nang asawang iintindihin. Ang tatlong pinakamagandang bagay sa buhay. Nakuha ko na ang lahat. Kayo po si Lolo Huo? Tama po ba? Mabuti, mabuti. Maayos ang iyong hitsura. Mukhang magdadala ka ng swerte. Dahil pinakasalan mo si Zichen, ikaw na ang apo ko sa tuhod. Halika, tingnan mo ang inihanda kong regalo para sa iyong pagdating. Iba talaga ang pamilya ng pinakamayaman, napakapangyarihan at napakayaman nila. Sa presyo ng ginto ngayon, hindi ba't bigla na lang akong yumaman? Galing nga talaga siya sa maliit na pamilya. Walang karanasan sa mundo. Kahit katiting na kilos ng isang kagalang-galang na binibini ay wala siya. Alam ko namang hindi madali ang pumasok sa pamilya ng mayayaman. Ang mga ganitong matandang bruha, ang pinakamadaling harapin para sa akin. Lolo, alam ko pong mababa lang ang katayuan ko. Ang mapakasalan si Young Master Huo ay isa ng malaking suwerte para sa akin. Ako po, ay hindi maglalakas loob na humingi pa ng higit. Nani Zhang! Si Xiao Xiao ay ang asawa ng aking pamilyang Huo, ang formal na kinilalang madam ng pamilya. Hindi ko papayagan ang kahit na sino na pagsalitaan siya ng masama. Bakit po? Kay tagal kong pinagsilbihan ng amo, tapos ay mapupunta lang sa iba. Halika, ang card na ito ay may kaunting pera. Kunin mo ito at gastusin mo sa kahit anong gusto mo. Milyon-milyong pera? Ito ba ang iniisip kong kayamanan? Lolo, sobra-sobra naman po ito. Anong sobra?
Pinakasalan mo si Zichen, kaya bahagi ka na ng aming pamilya Huo. Ang pamilyang Huo ay walang ibang alam, kundi ang magkaroon ng maraming pera. Gastusin mo lang, kapag naubos, ay bibigyan ka uli ni Lolo. Sa ganitong kabukas palad ni Lolo Huo, ang pagkuha ko sa tatay ko para makapagpahinga ng matiwasay ay malapit na. Lolo, wag po kayong mag-alala, aalagaan ko po ng mabuti si Zichen. Mabuti. Hindi ba't sabi ng eksperto, kapag inilagay si Zichen sa Zijin Clubhouse sa silid na 888 at nagpakasal sa isang babaeng tugma ang kapalaran sa kanya, ay magigising si Zichen? Bakit si Zichen ay wala pa ring senyales na magigising na siya? Apo Zichen, gumagalaw si Zichen. Tila, nagkamali ako ng tingin dahil sa katandaan ko. Xiao Xiao. Sa kalagayan ni Zichen, handa ka pa ring magpakasal sa kanya. Pasensya na at nahihirapan ka. Butler. Ang 2 villa na nasa pangalan ko, ilipat mo rin sa pangalan ng Batang Ginang. Opo. Dalawang Yuncheng na villa, ang isa ay hindi bababa sa 30 milyong dolyar. Ibig sabihin ang dalawa ay, mahal na mahal kita, husband. Yaman ko na, yaman ko na. Good morning, husband. Ano ang tunog na iyon? Nani Zhang, Oras na po ng masahe ni Young Master. Maaari po bang lumabas muna kayo? masahe? Sa bagay, paralisado na si Huo Zichen ngayon, kakatanggap ko lang kay Lolo ng napakaraming biyaya. Nangako akong aalagaan si Presidente Huo, kaya hindi naman pwedeng wala akong gagawin kahit ano. Nani Zhang, dahil mamamasahe ka, hayaan mo akong manood sa tabi para matuto rin ako. Talagang nalilito na ang matanda. Ang babaeng ito na galing sa labas, hindi naman siya mag-aalaga sa Young Master ng kasing buti ko. Hay nako, ang ibang tao diyan, nandito lang naman para magdala ng swerte. Iniisip niya ba talaga na siya na ang tunay na Batang Ginang? Oras na para lumaban. Sabi ni Lolo, ako ang kay Huo Zichen na opisyal at legal na asawa. Sa pag-aalaga ko sa kanya, walang karapatan ng ibang tao na makialam. O baka naman, gusto mong magsumbong kay Lolo para magpaliwanag. Huwag na po. Kung gusto niyo pong matuto, tuturuan ko na lang kayo. Batang Ginang, natutunan niyo na ba? Kayo na muna ang magmasahe sa Young Master. Kukuha lang ako ng tubig. Sir, halikayo rito, bilis. Ang Batang Ginang, pinipilit na imasahe ng mali ang Young Master. Maling-mali po ang paraan niya. Hindi ko po siya mapigilan. Naku, kapag nagpatuloy ito, ang katawan ng Young Master ay tiyak na mapapahamak sa ginagawa niya. Naku, palagi ko pong pinapayuhan ang batang madam, pero ang sabi niya, siya raw ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Wala po akong nagawa kaya. Sir, Sir, ang paraan ng pagmamasahe ng batang madam ay napakahusay, halatang pinag-aralan niya itong mabuti. Mabuting bata. Salamat sa paghihirap mo. Hindi nagkamali si Lolo sa iyo. paanong nangyari iyon? Nani Zhang, hindi ba kumuha ka lang ng tubig? Bakit ngayon ka lang bumalik? Isinama mo pa si Lolo rito. Sir, ako po. Nag-aalala lang po ako sa batang sir. Hindi ko po akalain na ang batang madam ay marunong pala sa nursing. Nagkamali po ako ng akala. Sa susunod, huwag ka ng OA mag-react. Opo. Naintindihan ko na po, sir. Xiao Xiao, ang pag-aalaga mo ng mabuti kay Zichen ay nakikita ni Lolo. Butler, bigyan mo pa si Xiao Xiao ng 30 milyong dolyar. Gastusin mo kahit saan mo gusto. Salamat po, Lolo. Hamp,
Kung hindi lang ako madalas magmasahe sa binti ni Papa, siguradong naniwala na sila sa kanya. Hoy, Sutang, hindi ba nabisto ang pagpapalit mo? Umayos ka. Tandaan mong nasa kamay ko pa ang tatay mo. alam ko, wag mo na akong paalalahanan. Pa, hintayin mo lang ako rito. Kapag nalaman ko na ang lahat, aalisin na kita sa lugar na ito. Aalis dito? Saan ka pupunta? Zichen, gising ka na? Lolo, Mabuti, mabuti. Mabuti at gising ka na. Hindi nga, gising na ang comatose kong asawa. Kung ganoon, ibig sabihin, hindi ko na magagawa ang lahat ng gusto ko. Zichen, siya si Xiao Xiao. Siya ang iyong. Lolo, hindi niyo na po kailangang magpakilala. Alam ko na ang lahat. Alam niya? Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, noong mga nakaraang araw bago ako nagising, may malay na ako. Ang lahat ng sinasabi niyo, naririnig ko. Ano? Mrs., parang hindi ka yata masaya. Paano namang mangyayari iyon? Huwag mong sabihing nadismaya ka dahil hindi ka yayaman at hindi nawala ang asawa mo. Pati ba naman iyon naalala niya? Ibig sabihin, noong chinatsansing ako, naramdaman niya ang lahat. Ay, misunderstanding lang iyon. Lahat iyon ay misunderstanding lang. Hubby, nauuhaw ka ba? Ikukuha kita ng tubig. Naku, young master, sa wakas ay gising ka na. Si young mistress na napakaselan, paano makakapag-alaga ng tao iyan? Naku, hindi na sayang ang panahon ko sa pagbabantay sa inyo. Hay, sa wakas ay nagising din kayo. Doktor, pakitingnan po siya agad. Sino ang nag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw? Ako po, ako. Bago nagising ang pasyente, may kakaiba ba kayong napansin? Nabulunan ba siya noong pinapainom ng tubig? At ginagawa niyo ba ang pagmamasahe sa kanyang katawan? Iyon, hindi ko po masyadong napansin. Paminsan-minsan pong gumagalaw ang kanyang mga daliri. Konti-konti lang ang pagpapainom ng tubig, kaya hindi siya kailanman nabulunan. Regular din po ang masahe sa kanyang mga braso at binti. Ang huling masahe ay noong 10:00 ng gabi. Congratulations. Normal ang lahat ng kinalabasan ng test sa pasyente, katulad na siya ng isang normal na tao. Salamat po, Doktor. Xiao Xiao. Hindi nga nagkamali si Lolo sa'yo. Zichen, halata naman kay Xiao Xiao na isa siyang mabait at tapat na bata. Ang tradisyon nating mga pamilyang Huo, dapat ay laging nakikinig sa asawa. Kaya sa susunod, kung anong sabihin ni Xiao Xiao, iyon ang masusunod. Ay, oo nga pala. Ang iyong bank card, dapat ay ibigay mo rin kay Xiao Xiao para siya ang humawak. Lolo, wag po. Hindi po ako marunong humawak ng pera. Ano po, medyo nauuhaw lang ako. Mag-usap muna kayo riyan. Zichen, sa ugali mong iyan, habang buhay kang hindi makakahanap ng asawa. Mabait na bata si Xiao Xiao, kaya dapat ay maging tapat ka sa kanya. Lolo, sa tingin ko kaya siya nagpakasal ay dahil gusto lang niyang mawala na ako agad para makuha ang mga ari-arian. Sasabihin ko na sa inyo, maaaring hindi ako makipaghiwalay. Pero, titingnan ko muna kung karapat-dapat ba siya na makasama ko habang buhay. Hemp. Napakatigas talaga ng ulo mo. Para maakit ako at makuha ang gusto mo, talagang ang galing ng mga paraan mo. Ako, Tumigil ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Dahil wala akong nararamdaman para sa iyo. ano bang sinasabi mo? Kung anuman ang sinabi ni Lolo sa iyo, alam nating dalawa ang totoo. Kaya huwag ka nang magmaang-maangan. Iyon ba ang tinutukoy mo? Alam kong tutol ka rito, na bigla kang nagkaroon ng asawa. Pwede tayong magpanggap na mag-asawa. Sa harap ni Lolo, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay sikreto nating dalawa. Walang ibang makakaalam nito. Nagkamali ba ako ng akala sa kanya? Iyan ba talaga ang iniisip mo?
ang manatili sa pamilyang Huo at sumahod ng doble. Saan ka pa makakahanap ng ganitong kagandang pagkakataon? Siyempre, selyado na ang usapan. Matulog na tayo. Ipis. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ito ay ang tigas ng abs niya. Hanggang kailan mo ba balak humawak? Pasensya na. Pasensya na talaga. Ang ganda lang kasi ng pakiramdam. Matulog na tayo. Young Master, Sino ka ba? Young Master. Ako po ito. Nani Zhang. Nani Zhang? Bakit ganyan ang itsura mo? Young Master, kagagaling nyo lang po sa sakit. Gusto nyo po bang subuan ko kayo? Wag na po. Naku Young Master, wag na po kayong mahiya. Anong nangyayari dito? Young Master, lalamig na itong lugaw kapag hindi nyo pa kinain. Ang alagaan kayo ay tungkulin ko bilang katulong. Sige na, buka ang bibig. Nani Zhang, ibaba mo na yung lugaw. Nani Zhang. Nani Zhang, bumalik ka na sa trabaho mo. Kaya na ni Zichen na uminom mag-isa. Naku, Young Mistress. Kagabi, kumusta po ang tulog nyo? Muntik ko nang makalimutan kung hindi nyo sinabi. May pesteng ipis kagabi. Sobrang natakot ako, kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Dapat po pala kayong mag-ingat. Kasi kapag gabi, marami talagang mga insekto. Alam kong ikaw ang may gawa niyon. Siya nga pala, Nani Zhang. Si Young Master ay may asawa na, kaya ang pag-aalaga sa kanya ay hindi mo na kailangang gawin pa. Young Mistress. Galing din naman kayo sa pamilya ng Young Mistress. Paano kayo marunong mag-alaga ng tao? Ang mga ganitong mabibigat na gawain, hayaan nyo na lang sa akin. Asawa ko si Zichen. Sa pag-aalaga sa kanya, kailangan pa ba kitang maging guro, Nani Zhang? O baka naman, gusto mong maging babaeng amo sa pamilyang Huo? Ako, Mula ngayon, sa mga usapin sa pamilyang Huo, ang asawa ko na ang masusunod. opo, Zichen, ako na ang magpapakain sa iyo. Nakatingin si Lolo. Nani Zhang, anong ibig sabihin nito? naku Young Mistress. Pasensya na po. Aksidente lang na nadulas ang kamay ko. Huminto ka. Young Mistress, ganyan lang ba kaliit ang pasensya nyo? Sinabi ko naman na hindi ko sinasadya. At isa pa, isang simpleng painting lang naman yan. Hindi kailangang mag-eskandalo ng ganyan. Walang kwentang painting. Ikaw na matandang bruha ka, matagal na kitang pinagtititiyagaan. Hindi ba't isa ka lang naman na bride para sa swerte? Masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Ngayon, hindi kita palalampasin. Young Madam, huwag po kayong magalit. Mali po ako. Patawad po. Young Master, halika po kayo rito, bilis. Anong nangyayari? Hindi nga. Hanggang ngayon ba ay uso pa rin ang mga pa-victim na drama na yan? Sa tanda mong yan, nagawa mo pang matutunan ang Nani Zhang. Naku, sir. Dahil lang sa siya ang Young Madam, ay nananakit na siya ng kung sino-sino, kahit na isa lang akong katulong. Hindi naman tama na apihin niya ako ng ganito. Di ba, Young Master? Alam kong kayo ang pinakamakatwirang tao. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Layas. Narinig mo ba? Pinapalayas ka na ni Young Master. Ang tinutukoy ko ay ikaw. Opo, Young Master. Ang ibig mong sabihin? Sinadya niyang sirain ang sarili niyang painting para lang parusahan ka? Kung anong klaseng tao siya,
Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Ngayon, lalayas ka ba ng kusa? O kailangan ko pang ipakaladkad ka palabas? Young Master, mali po ako. Nagmamakaawa po ako na patawarin niyo ako. Alang-alang sa paninilbihan ko sa pamilyang Huo ng maraming taon. Tama na. Hindi na kita kailangan dito. Pumunta ka sa likod at doon magtrabaho. Kapag nanggulo ka pa, huwag mo akong sisihin kung makalimutan ko ang pinagsamahan natin bilang amo at katulong. Akala ko talaga mapagbibintangan mo ako. Ang ganitong klaseng mababang uri ng laro ay huwag mong subukang ipagmalaki sa harap ko. Zichen, nakikita kong maayos naman ang pagsasama ninyong dalawa. Ano kaya kung pumili tayo ng magandang araw para magdaos ng kasal at ipakilala ang pagkakakilanlan ni Xiao Xiao sa lahat? Ipakikilala? Kung ganoon ang pagpapanggap ko bilang kapalit na bride ay mabubunyag na? Kapag pumayag ako, siguradong magiging masyadong mayabang na ang babaeng iyan. Pero dahil napagkasunduan naman na namin ang pagtutulungang ito, ang bigyan siya ng posisyon ay wala namang masama. Tungkol diyan, Hindi pwede. nagmamadali siyang linisin ang pangalan niya. Tama iyon. Sa tingin ko rin ay hindi na iyon kailangan. Guni-guni ko lang ba ito? Bakit parang galit na galit siya? Pa, wag po kayong mag-alala. Dito po sa akin maayos ang kain at tulog ko. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, babalikan kita para sunduin. Kung ganoon ay kampante na ako. Pero tangtang, ang tungkol sa pagpapanggap mo bilang ang binibini, hindi ito dapat malaman ng kahit na sino? Maliwanag ba? Opo. Sige po, naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko po ang ginagawa ko. Ikaw? Sino ang kausap mo sa telepono? Wala. Wala lang po. Anong ginagawa mo? Hindi kaya narinig niya ako kanina? Sinusubukan niya lang ako. Kinakabahan ka ba? Kung sino man ang kausap ko, ano namang pakialam ni Young Master Huo doon? O baka naman, gusto mo ako? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ang mga taong may gusto sa akin ay mula rito hanggang sa France? Paano naman kita magugustuhan? Masyado ka nang maraming napanood na mga drama tungkol sa mga boss. Akala mo ba talaga ang lahat ng babae ay ganoon kababaw? Nalalapit agad sa lalaki kapag nakakita. Ikaw, may gusto ka ng iba. Ako? Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw mong ilabas ang tunay mong pagkakakilanlan. Dahil pala, may iba ka ng lalaki sa labas. Makipaghiwalay ka na sa mga walang kwentang lalaking iyon. Ako si Huo Zichen. At wala akong balak na makipaghati sa asawa ko sa ibang tao. Ano bang pinagsasabi mo? Lolo, ito po, kainin niyo ito. Sige. Talagang ang apo ko sa tuhod ang pinakamaalaga. Kumpara sa isang tao, mas mahusay ka talaga. Komportable ka ba sa pananatili rito? Kung may kailangan ka o may kulang, huwag kang mag-atubiling sabihin kay Lolo. Siyempre naman po, komportable ako. Napakabait po ni Lolo sa akin. Gusto ko na nga pong habang buhay na tumira dito. Napakabait na bata. Ang lugar na ito ay ang iyong tahanan. Kahit habang buhay ka pang tumira rito. Opo, Siya nga pala, tungkol sa nangyari kahapon, nasaktan ka ba? siyempre hindi po. Isang painting lang naman po iyon. Hindi pwede ang ganoon. Pagkatapos nating kumain, isasama ka ni Lolo sa mall. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Lahat ng yon, ibabalot at bibilhin ni Lolo para sa'yo. Salamat po, Lolo. Kayo po ang pinakamabait sa akin. Tara. Young Master, may mahalaga po akong bagay na sasabihin sa inyo. Kahit gaano pa, karami ang pagkakamali niya, wala kang karapatang manghimasok.
Young Master, naloloko po kayo. Hindi talaga siya si Lin Xiaoxiao. Anong sinabi mo? Maligayang pagdating po, Elder Huo. Maligayang pagdating po, Young Mistress. Ilabas nyo lahat ng pinakabagong disenyo sa inyong tindahan. Halika, tingnan mo. Kung alin ang gusto mo, kunin mo lang. Pumili ka lang, si Lolo ang magbabayad. Lolo, masyadong marami ito. Paano kung malaman ni Lolo na isa lamang akong mapagpanggap? Hindi iyan marami. Ang apo ko, sa tuhod, ay karapat-dapat sa pinakamaganda. Young Master Huo, nahanap na po namin. Ayon sa impormasyon, ang asawa niyo ngayon ay si Sutang. Siya ang anak ng katulong ni binibining pamilya Lin. Sutang. Nagpanggap na asawa. Sige. Napakagaling. Para sa inyong binili, ang kabuuan ay 32 milyong dolyar. Heto, gamitin mo ang card. Ang sama ng tingin niya, sino na naman kaya ang nagpagalit sa kanya? Ikaw, Habi? Bakit ka nandito? Nauuhaw ka ba? ipagtitimpla kita ng tubig. Lolo, may kailangan po akong sabihin sa kanya. Sige, mag-usap na kayo. Nagkukunwari ka pa rin? Titingnan ko lang kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Nakakatakot naman yung tingin mo. Sino ba ang nagpagalit sa iyo? Ano sa tingin mo? Ito, paano ko naman malalaman? Ano pa ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Ano ang ibig niyang sabihin? Nalaman na kaya niya ang tungkol sa pagpapalit ko sa kasal? Imposible. Paano naman ako mabubuking? Ipaliwanag mo sa akin. Ano ito? Sa loob ng mahabang panahon, ginawa mo lang ba akong tanga? Sutang. Pasensya na po. Pero ang pinsala sa paa ng tatay ko ay kailangan ng pera. Wala na po akong ibang paraan, kaya pumayag ako kay Miss Lin. Sige na, huwag ka nang umiyak. Nagpanggap siyang ikasal, pinaglaruan niya ako, hindi ba dapat lang na magalit ako? Bakit nung nakita ko siyang umiyak? Parang hindi ko na matiis? Pasensya na po, mali na niloko kita. Ang perang binigay sa akin ni Lolo, hindi ko ginalaw kahit isang sentimo, pati ang mga mamahaling gamit na iyon. Ibabalik ko sa iyo ng buong buo. Bakit parang siya pa, ang mas mukhang agrabyado kaysa sa akin? Samantalang, ako naman ang biktima rito. Pasensya na po, kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin matanggap. Mag-divorce na lang tayo. Divorce? Sutang, kanina mo pa ba iniisip ang bagay na ito? Ikaw, hindi ba alam mo naman, nakapalit lang ako sa kasal? Hindi ako papayag. Ang tungkol sa divorce, hindi na ito dapat pag-usapan pa. Kahit ano pa ang pangalan mo o kung ano man ang katayuan mo, ikaw pa rin ang para sa aking si Pamilyang Huo na kaisa-isang apo sa tuhod. Lolo, Ang pinakasalan mo ay ang pagkatao niya, hindi ang kanyang katayuan. Ang mga sinabi niyo kanina, narinig lahat ni Lolo. Huwag kang mag-alala, hindi mo ito kasalanan. May kapal pa ng mukha para pagsabihan ng asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon ay nakahiga ka pa rin sa kama. Lolo, pero sa totoo lang ay, nagsinungaling pa rin ako sa inyo. Sutang, Ako, anong nangyayari sa akin? Maayos naman ako kanina. Bakit nagkakaganito ulit? Sutang, talaga namang pinapahanga mo ako. Nagdadalang tao ako. Ito.
Paano ito nangyari? Paano ito naging posible? Isang beses lang iyon, bakit nagkataon pa? Sabi ko na nga ba, nag-iisip ka pa rin kung paano ako lolokohin, di ba? Tungkol sa bagay na ito, kasalanan ko ito. Kung hindi mo ito matatanggap, maghiwalay na lang tayo. Maghihiwalay? Nagmamadali ka bang puntahan ang lalaking kasabwat mo para magsama kayo habang buhay? Who was he, Ken? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Lolo, Anong nangyari? Maayos naman ang lahat. Bakit bigla siyang nahimatay? Ano ang sabi ng doktor? Ito, ano ito? lolo po. Ito ay Lolo, patawad po. Ang batang ito, buntis siya. Magiging lolo sa tuhod na ako. Ikaw na bata ka. Bakit nakatayo ka lang dyan? Buntis ang asawa mo, alalayan mo siya agad. Nakatayo ka lang dyan, para kang poste ng kuryente. Hoy, Lao Jiang. Sinasabi ko sa iyo, may apo na ako sa tuhod. Bilisan mo at ang villa ko ay bakantehin mo. Gawin mo itong amusement park. Lolo, sa totoo lang, ang batang ito, Oo, tama. Kulayan ito ng pink. Lolo, pwede po ba kayong... Pwede. Pwedeng-pwede. Ang mansyon, ang isla, pati ang pribadong eroplano, ibigay niyo lahat sa apo ko. Apo, huwag kang kabahan. Oo nga pala, kailangang pangalanan ng bata, dapat kong tingnan ang family tree para malaman kung anong pangalan ang nababagay sa henerasyong ito. Lolo, Hello? Si Master Lee ba ito? Oo, ako ito. pupuntahan ko si Lolo para magpaliwanag. Hoy, anong ginagawa mo? Pupuntahan ko si Lolo para magpaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Gusto mo bang mabigo ang saya ni Lolo? Anong gagawin natin? Tanggapin na lang natin. Hindi nga, tatanggapin niya talaga iyon? Baka naman mayroon siyang kakaibang hilig na maloko. Itigil mo na ang iyong mga kung ano-anong iniisip. Matanda na si Lolo, mahina ang puso, ayaw ko lang siyang masyadong malungkot. Ako na pinakamayamang tao, kailangan pang magpalaki ng anak ng iba. Sana lang ay hindi ko mahanap kung sinong walang hiyang lalaki ang gumawa nito. Dahil kung hindi, ako mismo ang magdadala sa kaniya sa karagatang Pasipiko para ipakain sa mga pating. Ayos ka lang, ba talaga? Sino ang tunay na ama ng batang ito? Wala na siya. Anong ginagawa mo? Uuwi na ako. Nani Zhang, ihanda mo na ang sabaw. Opo, boss. Young Master, tuloy po kayo. Ibigay mo kay Tangtang. Lolo, ano po ito? Si Tangtang, buntis na. Magiging lolo sa tuhod na ako. Buntis po? Hello? Ang pinakamagaling na nutritionist, pati na ang prenatal teacher, naayos na ba ang lahat para sa asawa ng apo ko? Lolo, hindi ba masyadong sobra naman ito? At saka yung massage therapist at psychologist, nagawa na ba ang schedule nila? Sige. Siya nga pala, kamakailan lang sa Yuxianglo ay may bagong dating na mahusay na chef, Zichen. Isama mo si Tangtang para tumikim doon. Ay Lolo, wag na po natin siyang abalahin. Tara na. Sige na, lumakad na kayo. Opo, Master Zhao, nandito na po pala kayo. Ang babaeng iyon, bakit kamukhang kamukha niya ang henyong pintor noon? Master Zhao,
Ano po ang tinitingnan nyo? Wala lang. Baka nagkakamali lang ako ng tingin. Master Zhao, dito po tayo. Sige. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Mauna ka na sa itaas. Sutang, Lin Xiaoxiao? Shuhui? Talagang mapaglaro ang tadhana. Bakit ko pa nakasalubong ang dalawang ito? oh, ikaw nga pala talaga. Akala ko ay namamalikmata lang ako. Sa Yuxianglu, ang ganitong klaseng lugar ay para lang sa mayayaman. Paano nakapasok ang isang prom ding gaya mo? Hindi ba dahil ito sa'yo? Huwag kang magkunwari sa harap ko. Tungkol sa pagpapanggap mo sa kasal, wala bang nakapansin? Binabalaan kita. Hawak ko pa rin ang tatay mo. Hindi mo na kailangang ipaalala. Xiao, ano ang pinag-uusapan nyo? Oh, hindi mo pa ba alam? Itong ex-girlfriend mo nagpakasal sa isang lalaking gulay para lang sa pera. Ano? Sutang! Nung tayo pa, araw-araw mong sinasabi na gusto mong maging independent at maging matatag. Tapos ngayon, bigla kang nagpakasal sa isang lalaking gulay para sa pera. Talagang wala kang delikadesa. Pareho lang tayo. Halos walang pinagkaiba. Ikaw. Si Xiao ay ang chief artist ng Painting Association, hindi hamak na mas magaling siya kaysa sa asawa mong gulay. Sutang, gabi-gabi kang humaharap sa isang lalaking hindi man lang gumagalaw, hindi ka ba nakakaramdam ng lungkot? Gusto mo ba ako na ex-boyfriend mo? Ang mag-comfort sa'yo? Shuhui, pinapayuhan kitang ayusin ang pananalita mo. Baka isang araw ay may biglang tumapos sa iyo. Sutang, dahil lang ba nakasal ka sa isang taong gulay, ay akala mo kung sino ka na may kapangyarihan. Sinasabi ko sa iyo, ang basura ay mananatiling basura. Kailanman ay hindi ito magiging ginto. Ikaw, Kaya pala kahit malayo pa, ay nakakarinig na ako ng dalawang asong tumatahol? Kayo pala iyon. Hoy, sino ka ba? Huwag kang makialam sa amin. Aray. Sino ka sa akala mo? Ikaw bitawan mo nga ako. Kilala mo ba kung sino kami? Hindi, at wala akong pakialam. grabe. Ang gwapo. Sutang, ayos ah. Ito ba ang bago mong lalaki? Mukhang ang asawa mong gulay sa pamilyang Huo ay hindi sapat para sa iyo, kaya lumalabas ka para maghanap ng iba. Lin Xiaoxiao, bakit ba ganyan lang ang laman ng utak mo? Oh, bakit? Mukhang tama ang hinala ko, no? Sutang, hindi ko akalain na ang pakikipaghiwalay sa akin ay magiging ganito kabigat para sa'yo, hindi lang dahil pumatol ka sa isang taong gulay, kundi dahil nahuhumaling ka na rin sa masasamang bisyo. Dating nobyo ba? Nako, dati ay sumubok lang naman ako. Hindi ko akalain na magiging mantsa pa ito sa buhay ko. Dating nobyo? Kung ganoon, ang batang nasa sinapupunan niya ay sa kanya? Shuhui, wala talagang lumalabas na matino sa bibig mo. Manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Sutang, hindi ba't nakukonsensya ka lang? Ang isang katulad mong walang hiyang babae, huwag ka nang magpanggap na malinis. Ngayon tuturuan kita ng leksyon para sa tatay mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dahil hindi ka marunong magsalita ng maayos, ako na mismo ang magtuturo sa iyo. Ikaw, walang hiya ka. Humanda ka sa akin. Papuntahin mo rito si manager para palayasin kayo. Anong nangyayari rito? Napakagulo nyo. Manager, mabuti at nandito ka. Ang dalawang taong ito sa Yuxianglo ay nangahas na manakit. Bilisan mo at palayasin sila. Ito. Hindi ba si Young Master Huo ito? Bakit nakatunganga ka lang? VIP ako ng hotel na ito. At kapag hindi mo sila pinalayas ngayon, irereklamo kita. Ano? Papalayasin mo ba ako? Hindi po, Young Master Huo. Nagbibiro lang po kayo. Hindi ko po magagawa iyon. Huo Young Master Huo? Miss Lin, siya si Young Master Huo ng Huo Group at ang Yuxianglo ay ari-arian sa ilalim ni Young Master Huo. Young Master Huo? Huo Zichen? Hindi ba't wala siyang malay at paralisado? Ano? Dahil ba wala akong malay, ay nangahas ka ng pag-interesan si Sutang? Hindi. Hindi po ganoon. Young Master Huo. Ang sinasabi ni Huo Ziken ay tila ba pinagtatanggol niya ako. Pamilyang Huo, hindi ba kamakailan lang ay mayroon kayong Pamilya Lin? Pinag-uusapang negosyo? Opo, Presidente Huo. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa amin ang Pamilya Lin tungkol sa proyekto sa Nansheng na parke. Maghanap kayo ng ibang partner. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang mga tao sa Pamilya Lin. Hindi, Young Master Huo.
Hindi niyo po pwedeng gawin ito. Sutang, bilisan mo at magsalita ka para sa akin. Huwag mong kakalimutan, ang lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa akin. Lin Xiao, kung matapang ka sabihin mo. Tingnan natin kung sino ang unang parurusahan ng pamilyang Huo. Ikaw ba o ako? Ilayo niyo ang mga yan. Opo. Mula ngayon sa Yuxianglo, ayaw ko nang makita ang dalawang taong ito. Opo. Alis na, alis. Narinig niyo ba ang sinabi ni Young Master Huo? Mula ngayon, ang Yuxianglo ay opisyal nang ilalagay kayong dalawa sa blacklist. Hoy, anong problema mo? Hindi ko akalaing darating ang araw na magigising ang Huo Zichen. Naging pabor patuloy ito kay Sutang. Hindi maari. Hindi ko ito palalampasin. Xiao, yung Huo Zichen kanina, masyadong naging marahas. Pwede mo ba akong ihatid muna sa ospital? Wala ka talagang silbi. Young Master Huo, napakagaling mo talaga ngayong araw. Napakagaling? Hindi mo lang nakita, pero namutla talaga ang mukha ni Lin Xiao. Ganoon ka ba talaga kasaya? Siyempre, pagkatapos niya akong apihin ng matagal, sa wakas ay nakaganti na rin ako ngayon. Bakit parang hindi ka yata masaya? Ang panlasa mo sa pagpili ng boyfriend ay hindi talaga maganda. Bata pa kasi ako at wala pang alam noon. Sa ugali ng tatay ng batang iyan, siguradong ang talino ng bata ay hindi rin magiging mataas. Ano? Wag mong sabihing iniisip mong si Shuhui ang tatay ng bata? Bakit hindi ba? Hindi ah. Isang buwan lang kaming naging magkasintahan, ni hindi man lang kami madalas magkahawak kamay. Paanong mangyayari iyon? Sige na nga. Hindi ko rin alam kung sino ang ama ng bata. Hindi mo alam? Opo, noong nakaraang buwan lang. Noong nakaraang buwan, nasa Yunting Hot Spring Club ako. Nagkamali ako ng pinasukang kwarto. At may nangyari sa amin ng isang lalaki. Yunting Hot Spring Club? Opo, bakit po? Yunting Hot Spring Club sakto. Noong mga panahong iyon ay nagpapagaling ako doon. Mukhang kailangan kong magpadala ng tauhan para mag-imbestiga. Bakit po? Dati, sinabi mong dahil sa pinsala sa binti ng tatay mo, kaya kailangan mo ng pera at nagpakasal ka sa akin. Tama po. Maagang nawala ang nanay ko, kaya ang tatay ko lang, ang mag-isang nagpalaki sa akin. Hayaan na nga, huwag na nating pag-usapan iyon. Tara na, pumunta tayo sa ospital. Anong gagawin natin doon? Siyempre para magpa-check up. Nanakit ka kanina? Paano kung may masamang mangyari sa bata? Kung makapagsalita ka, parang ikaw talaga ang ama ng bata. Pwede rin naman. Wala lang. Hello, Ma? Xiao, ano ba talaga ang nangyayari? Sinasabi nila na dahil kinalaban mo si Young Master Huo, bumagsak ang mga stocks ng pamilya Lin. Ngayon ay lubog na tayo sa utang. Ano? Ma, huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ito ng paraan. Sutang, hinding-hindi ako titigil hanggang sa mabunyag ang tunay mong pagkatao at mabawi ko ang lahat ng sa akin. Ito si Sutang. Ano? Nagdadalang tao si Sutang? Sabi ko naman sa'yo na walang problema. Masyado ka lang nag-aalala. Mabuti na ang nag-iingat. Sa totoo lang, sa sobrang mapag-alaga mo, bagay na bagay kang maging tatay. Lolo? Hello? Ziken, tapos na bang check-up nyo? Bumalik na kayo agad dito, kasama si Tangtang, bilisan nyo. Sige po. Pinapauwi na tayo ni Lolo. Tara na. Doc, iyong pasyente kanina na si Sutang? Buntis ba siya? Privacy iyon ng pasyente. Hindi namin pwedeng sabihin. Doc, nag-aalala lang naman ako. Baka naman pwedeng pagbigyan niyo na ako. Paano kung ganito?
Lumalabag yan sa patakaran. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam nito. Sutang, sa mga oras na ito, siguradong hindi pagising si Huo Ziken. Ang nasa loob ng tiyan mo ay isang ang bunga ng pagkakamali. Kayo po ba si Miss Lin? Sino ka? Ako po ang katulong ni Pamilyang Huo. Katulong ni Pamilyang Huo. Nabalitaan ko po na may hindi pagkakaunawaan sina Miss Lin at Sutang. Sa totoo lang po, matagal ko na ring ayaw sa batang iyon. Ganoon ba? Sa totoo lang, matagal ko na pong alam na isa lamang siyang utusan na ipinalit lang sa kasal. Kayo po ang tunay na madam? At sino ba ang nakakaalam kung kaninong bata ang dinadala niya? Mukhang marunong kang ang tumingin ng tao. Tingnan mo ito. Ako mismo ang magsisilbing saksi. Noong oras na iyon, hindi pagising ang amo. Gaya ng inaasahan, aksidente lang ang batang dinadala niya. Mabuti naman, dahil dito, tingnan natin kung paano pa siya magpapanggap. Wag na po, wag na lolo, kaya ko na po ito mag-isa. Tangtang, kailangang makinig ka kay lolo tungkol dito. Nabalitaan ko na ang mga buntis sa huling bahagi ng pagbubuntis ay nakakaranas ng matinding sakit ng katawan at nanginginig pa ang mga binte. Hayaan mong si Zichen ay magmadaling matuto dahil mas mabuting marami siyang alam na kasanayan. Lolo, masyadong marami po akong ginagawa. Anong pinagkakaabalahan mo? Ang mga gawain sa kumpanya ay mas mahalaga pa ba kaysa sa asawa mo? Noong ang lola mo ay ipinapaglihi pa ang tatay mo, wala pa akong alam noon. Kaya hinayaan ko ang lola mo na mahirapan ng husto. Ngayong may pagkakataon ka na, dapat kang mag-aral ng mabuti. Hindi ko akalain na ang tanyag na Young Master Huo ay darating din pala sa punto na mawawalan ng maisasagot. Narinig mo ba ako? Opo, narinig ko po. Mabuti naman kung ganoon. Ang mga kabataan ngayon, walang alam sa mga bagay-bagay. Seryosong bagay ang pagbubuntis. Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, hahayaan mo lang ang asawa mo na magdusa sa hinaharap. Anong tinatawa-tawa mo? Wala lang ito. Sige na, magpahinga na kayong lahat. Kung makati ang lalamunan mo, uminom ka ng tubig. Ikaw, ginagawa ba akong praktisan ni Lolo? Anong pagsasanay? Sa pagmamasahe. Seryoso ka ba talaga? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Huwag na. Huwag na. Maayos naman ang pakiramdam ko. Paano ko naman hahayaang si Young Master ang magmasahe sa akin? Baka kung ano pa ang mangyari sa akin kapag minasahe mo ako. Ikaw? Nagawa mo pang magreklamo. Ako. Talagang hindi na kailangan. Huwag ka nang maraming satsat. Bitawan mo ako. Humiga ka ng maayos. Ayaw kong humiga. Magpapamasahe ka ba o hindi? Aalis ako kapag hindi ka pumayag. Bakit parang wala lang siyang pakialam? Itong si Young Master, mukhang may natutunan ngang kaunti. Ang sarap sa pakiramdam. Kumilos na ako para kay Pamilya Lin. At ang tatay mo ay makakalabas na rin agad. Talaga po?
Oo, Salamat sa iyo. bitaw na. Ayoko. Ang ganda ng pagkakapinta mo. Lolo, Sa susunod na buwan, mayroong art exhibit sa lungsod. Balita ko ay darating din si Master Zhao. Ipakikilala kita ni Lolo sa kanya. hindi kaya. Siya, yung tao na gustong kumuha sa akin bilang estudyante, pero tinanggihan ko na si Master Zhao. Lolo, hindi na po ako pupunta sa exhibit. Nagpipinta lang naman po ako para maglibang. Ang galing mong magpinta. Mas mahusay pa ito kaysa sa gawa ng maraming sikat na pintor. Ang batang ito mukhang may pinagdadaanan. Papa, Anak ko, maayos ang kalagayan ni Papa ngayon. Nagpadala ang asawa mo ng mga tao para sunduin ako. Pakisabi sa kanya na maraming salamat. talaga po. Oo nga pala. Ang operasyon ko sa susunod na linggo ay naka-schedule na rin. Ang mga binti ko ay gagaling na rin agad. Mabuti naman po. Napakabuting balita niyan pa. Tangtang, wag mo na akong alalahanin. Alam kong tinalikuran mo ang pagpipinta dahil ayaw mong maalala ang mga nakaraan, lalo na ang tungkol sa mama mo. Pero ang bawat tao ay kailangang magpatuloy sa buhay. Kung gusto mo talaga yan, huwag kang susuko. Papa, naintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Bibisitahin ko po kayo sa Makalawa. Sige, hihintayin kita. Ang pangit mong umiyak. Ikaw ang pangit. Pangit ang buong pamilya mo. Tumatawa ka pa, huminto ka riyan. Ang batang ito, sa wakas, ay nagpakita rin ng tunay na damdamin. Hemp. Dati sa mga ganitong art exhibit, nagmamakaawa silang magbigay ako ng gawa ko. Pero wala akong pakialam noon. Ngayong nakikita nilang bagsak na ako, ayaw na nila akong tapunan ng tingin. Nakakainis. Kahit medyo mahina ang diwa nito, pero ang bawat guhit ay banayad at malakas. Ang mga bakanting espasyo ay may kakaibang dating. Ilang taon na akong hindi nakakakita ng ganito kagandang sining. Napakabihira nito. Master Zhao, hindi ba't siya yung tanyag na eksperto sa mundo ng sining? Batang babae. Ang painting na ito, sa iyo ba ito? Sandali, hindi ba ito yung kaisutang na painting na naiwan niya noon? Pero dahil ayaw na niya nito, kung ganoon ay, tama po, ako ang nagpinta niyan. Hindi ba't sabi mo, hindi ka pupunta sa art exhibit? Nagbago ang isip ko, bakit? Bawal ba? Talagang napakahirap intindihin ng mga babae. Noong bata pa ako, noong nandito pa si Mama, madalas niya akong dalhin sa mga art exhibit. Pagpasok pa lang, pakiramdam ko ay kumakalma ang puso ko. Sabi nila, ang art exhibit na ito ay inorganisa ni Master Zhao para makahanap ng magiging estudyante o apprentice. Magtuturo siya? Oo. Pero nitong nakaraang 2 araw, tila si Master Zhao ay nakahanap na ng magiging estudyante niya. Dapat ay ngayong araw ang formal na pagpapakilala. Alam mo ba kung sino? Hindi ko alam. Masyadong pribado ang ginawa nilang paghahanda. Balita ko rin, sa mga painting na nandito, ay may isang gawa ng kanyang bagong estudyante. Tara na. Ang painting na ito, bakit parang pamilyar sa akin? Pamilyar? Oo. Parang may naipinta na ako na kaparehong-kapareho nito. Aba, hindi ba si Madam Huo ito? May gana ka pang pumunta sa ganitong okasyon. Kung nakapunta ka, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Narito ako para kay Master Zhao para sumuporta. Ano bang alam mo? Hindi kaya may natuklasan siya? Sutang, isa ka lang namang delivery girl na walang pinag-aralan. Ano bang alam mo sa sining? Ang pagtayo mo rito ay nakakadumi lang ng lugar, kaya lumayas ka na. Ano sa tingin mo? Ang painting na ito. Masyadong matingkad ang pagkakagawa. Hindi maayos ang pagkakahalo ng liwanag at dilim. Kung sasabing si Master Zhao ang gumuhit nito,
Parang masyadong malayo sa katotohanan. Pero kung isang estudyante lang ang gumawa, masasabing napakahusay nito. Mukhang ang painting na ito ay gawa ng estudyante ni Master Zhao. Tama. Ang painting na ito ay ako mismo ang gumawa. Ikaw, Tama. Ako ang magiging bagong estudyante ni Master Zhao. tingnan mo, dapat ko bang paniwalaan na ikaw ang gumuhit nito? O dapat ba akong maniwala na lilipad ang mga baboy? Ano ka mo? Sandali. Naaalala ko na. Ang painting na ito, ako ang gumuhit nito. Eksaktong kapareho nito. Ano bang pinagsasabi mo? Eksaktong kapareho? Tama. Ang painting na ito, hindi ko ito naalala noong una. Mukhang isa ito sa mga dati kong hindi natapos na gawa. Nagsisinungaling ka lang. Sa tingin mo ba, bilang pinuno ng Art Association, kukopyahin ko ang gawa mo? Anong ebidensya mo? Naaalala ko. Sinubukan ko noon ang maraming paraan ng pagpipinta. At ang mga linya sa bundok ay hindi ko maayos-ayos. Totoo nga. May isang putol na guhit. Ano naman ngayon? Baka nagkataon lang iyon. Itong si Lin Xiaoxiao, bakit parang masyado siyang apektado? May mali rito. Sigurado ka ba talaga na ikaw ang gumuhit nito? Basta, wala siyang ebidensya para patunayang sa kanya ito. Tama, dahil lang sa isang putol na guhit, sasabihin mo nang sa iyo ito? Bakit? Hindi ba pwedeng nanginig lang ang kamay ko? Sige, dahil sinasabi mong ikaw ang gumuhit nito, tatanungin kita, anong teknik ang ginamit sa mga bato sa painting na ito? Nagtanong ka, at kailangan ko bang sagutin ka? Napakawalang kwenta. Bilang may-ari ng painting na ito, kahit ang sarili mong gawa ay hindi mo man lang maipaliwanag, Tigilan mo ang panggugulo dito. Ako ang gumuhit ng painting na ito. Hindi maaari. Malapit na si Master Zhao. Hindi ko pwedeng hayaan si Sutang na sirain ang mga plano ko. Young Master Huo, ang babaeng ito, para lang makadikit kay Master Zhao, ay kayang gumawa ng kahit anong kasinungalingan. May dati na siyang ginawang masama, kaya huwag po kayong magpapalinlang. Anong ginawang masama? Sabihin mo sa akin. Lolo, Lolo Huo, tamang-tama ang dating nyo. Ang Sutang na ito, isa siyang manloloko. Ganoon ba? Niloko kayo ni Sutang dahil hindi naman talaga siya isang mayamang binibini. Nagpanggap lang siya bilang ako, kaya siya nakasal kay pamilyang Huo. Kung hindi, isang hamak na delivery girl na walang pinag-aralan, paano siya makakapasok sa pamilyang Huo? Sir, palayasin niyo na po siya. Ito ba ang tinutukoy mo? Sir, kayo po? Tungkol sa pagpapalit ng ikakasal, matagal ko na itong alam. Ano? Hindi mahalaga kung sino ang ipinalit. Ang lagi kong pinapahalagahan ay ang pagkatao ni Tangtang. Samantalang ikaw, masama ang iyong intensyon at napakasama ng iyong ugali. Mabuti na lang, hindi ikaw ang napangasawa at pumasok sa aming pamilyang Huo. Ganoon ba? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dinadala sa sinapupunan ni Sutang ay hindi naman talaga kay pamilyang Huo na anak? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ang dinadala ni Sutang ay hindi galing sa pamilyang ito. Lin Xiaoxiao, tumahimik ka. Miss Lin, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Kung hindi ka naniniwala, maaari mo siyang tanungin mismo. Kaya ba niyang sabihin na ang batang dala niya ay kay Huo Zichen talaga? paano nalaman ni Lin Xiaoxiao ang tungkol doon? Bakit? Hindi ka na makapagsalita? Nakokonsensya ka na ba? Tama na. Young Master Huo, maniwala ka sa akin. Ang dinadala sa sinapupunan ni Sutang ay hinding-hindi magiging anak mo. Sabi ng tama na. Sige. Ayaw niyo talagang maniwala? Mayroon akong testigo. Nani Zhang, Nani Zhang, Nani Zhang, matagal ka nang naninilbihan sa pamilyang Huo. Sabihin mo, ano ba ang mga nakita mo? Nakita ko po ang young madam ng ilang beses tuwing gabi na palihim na lumalabas. At saka po, narinig ko rin po, na may kausap siyang ibang lalaki sa telepono. Nani Zhang, anong pinagsasasabi mong kasinungalingan? Pwe, nagsasabi lang ako ng totoo. Nagawa mo iyon, tapos ayaw mong ipasabi? Sutang, ano pa ang masasabi mo? May ebidensya pa ako. Ang bata sa sinapupunan niya ay nabuo na bago pa man magising ang amo. asawa ko si Sutang? At kung ang bata sa sinapupunan niya ay sa akin o hindi, alam ko ang ginagawa ko. Wala kayong karapatang makialam at magsalita?
Talagang sa hirap nakikita ang tunay na pagmamahal. Tutang, ang galing mo. Napaikot mo sa iyong mga daliri si Young Master Huo. Pero ang peke ay mananatiling peke. Ang lakas ba ng loob mong magpa-DNA test? O baka naman, natatakot ka? Talagang hindi mo kaya? Sige, gagawin natin. Lolo, Dahil gusto nila itong gawin, pagbibigyan natin sila hanggang sa huli. Iha, huwag kang mag-alala, naniniwala si Lolo sa iyo. Paano kung malaman ng matanda na hindi kay Huo Zichen ang bata? Hello? Sa ospital, meron pa ba kayong sample ng apo ko? Gamitin iyon at ang kay Zichen para sa isang mabilisang DNA test at ipadala agad dito. May nangahas talagang pagdudahan ng apo sa tuhod ko. huwag kang mag-alala. May paraan si Lolo. Sige, Sutang, ngayon ay tapos ka na. Miss Lin, sa ginagawa mong pagpapakalat ng chismis tungkol sa reputasyon ng apo ko, may lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Pustahan? Kapag napatunayan sa pagsusuri na ang batang ito ay kay pamilyang Huo, anong gagawin mo? Kung kay pamilyang Huo nga, aalis na ako rito sa Jiangcheng. Pero kung hindi ito kay pamilyang Huo, si Sutang naman ang dapat lumayas agad sa Jiangcheng at ibigay niya sa akin ang pagiging young mistress of the Huo family. Lin Xiaoxiao, sumosobra ka na. Bakit? Natatakot ba si Sutang? Akala ko ba matapang ka? Sutang, huwag mong sabihing naduduwag ka na. dahil nandyan si Lolo, siguro ay magiging maayos ang lahat. Sige, pumapayag ako sa pusta. Pero bago iyon, gusto ko munang magtanong ng isa kay Nani Zhang. Sabi mo, ilang beses mo akong nakita na may kasamang ibang lalaki. Kailan ba iyon eksakto? Anong oras? At saan? Hindi mo na matandaan? Hindi mo na matandaan? Kaya anong karapatan mong sabihing nagtataksil ako? Napakabobo naman ito. Sutang, itigil mo na ang pagdadahilan. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tingnan natin kung makakapagmatigas ka pa. Tama. Kahit anong mangyari, ang batang nasa sinapupunan niya ay siguradong hindi anak ng ating amo. Hoy. Nandito na ang resulta ng pagsusuri. Zichen, pumunta ka muna sa pinto para kunin iyon. Sige po. Tutang, hindi pa huli ang lahat para magsisi ka. Mas mabuting umalis ka na ngayon, kaysa naman mamaya ay ipahiya ka at palayasin. Sa harap ng maraming tao, di ba? Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Kung ganoon, maghintay tayo. Lolo, nandito na ang resulta. Sabi ko na nga ba, anak lang iyan sa labas, ayaw niyo pang maniwala. Sabi ko na nga ba? Paanong mangyayaring anak iyan ng ating amo? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Sutang, tuparin mo ang usapan. Ngayon din, isama mo ang anak mong iyan sa labas. Lumayas ka na rito sa Jiangcheng at ibigay mo na ang posisyon ni Madam Huo sa akin. Tama. Ang babaeng walang moralidad na gaya niya ay hindi karapat-dapat maging asawa ni pamilyang Huo. Sir, Ang apo ko sa tuhod, nagawa mo pang gawan ng kwento? Gamitin mo ang iyong mga mata at tingnan mo itong mabuti. paano itong nangyari? Paano ito naging posible? Anong nangyari? Hindi maaari. Paanong ang dinadala ni Sutang ay naging anak ni Huo Zichen? Lolo, siya. Huwag kang magsalita. Alam ko na, siguradong peke ang report na ito. Lin Xiaoxiao, ang pagiging makulit mo ay dapat may hangganan. Ako pa ang walang katwiran, ang resultang ito ay peke lang. Hinihiling kong suriin itong muli. Nani Zhang, 20 taon ka na sa pamilyang Huo. Noong palaboy ka pa sa lansangan, ako ang nagpakain sa iyo. Sa pamilyang Huo, ka nakahanap ng marangal na buhay. Dapat sana ay binigyan kita ng isang pagkakataon. Ngunit hindi ko akalain na mananatili ka pa ring matigas ang ulo. Sir, nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Dahil po ito kay Miss Lin, siya po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nagpadala siya ng pera sa akin para siraan ang batang madam. Nasilaw lang po ako sa pera. Patawarin niyo na po ako. Sir, nakikiusap po ako. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kalokohan?
Ang mga record ng padala mo ay nasa akin pa. Gusto mo bang ipakita ko ito sa lahat? Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa lang siyang katulong sa pamilyang Huo. Ang mga sinasabi niya, paniniwalaan niyo ba? Tama na. Lumayas ka rito. Lin Xiao, ngayon ay oras na para pagbayarin ka. Ako ay estudyante ni Master Zhao. Tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na galawin ako. Sinong may lakas ng loob na galawin ang estudyante ko? Master Zhao, nandito na po kayo. Siya nga iyon. Ano ba ang nangyayari? Master Zhao, siya nga iyon. Hindi lang niya pinaratangan ang gawa ko na isang kopya. Sinabi pa niya na palalayasin niya ako sa Jiangcheng. Basta't maaga akong magsumbong kay Sutang, siguradong si Master Zhao ay kakampi sa akin. Talaga namang may nangangahas na maliitin ang disipulo ko. Magandang araw po, Master Zhao. Ikaw? Kayo? Iha, bakit ikaw yan? Mukhang noong nakaraan ay hindi ako nagkamali ng nakita. Noon, sinabi ko na kukunin kita bilang disipulo. Pero ikaw naman ay tinanggihan ako. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ano? Gusto ni Master Zhao na maging disipulo siya at tinanggihan niya iyon? May ganyan ka palang galing? Noon po, naisip ko na, hindi pa sapat ang kakayahan ko. Iha, marami ka palang itinatagong galing. Master Zhao, ang isang ito, po ba ang disipulo nyo? Oo. Noong nakaraang 2 araw, nakita ko ang mga gawa niya. At alam mo ba, mayroon ngang bakas ng estilo mo noon. Kayo? Anong nangyayari rito? Wala naman po. Master Zhao, siya nga po iyon. Pinaratangan niya ako kanina. Sabi niya ang mga gawa ko ay hindi ko sariling gawa. Ang tinutukoy mo ba ay ang batang ito? Iha, baka naman, mayroon lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi naman po sa ganoon. Kaya lang, nagtanong ako kay Miss Lin ng ilang bagay tungkol sa sining ng pagpipinta. Pero wala siyang maisagot kahit isa. Kahit sinong normal na tao, ay magdududa talaga. Naiinggit ka lang dahil ang mga gawa ko ay nagustuhan ni Master Zhao. At saka, ang estilo ko ay pinase ko lang sa ilang sinaunang mga pinta. Dapat pa bang pagtalunan iyon? Sinaunang pinta? Kaninong pinta? Sige nga, sabihin mo. Ako? Hindi ko na matandaan. Master Zhao, ito ay parang medyo hindi katanggap-tanggap. Master Zhao, huwag po kayong makinig sa mga sinasabi nila. Master Zhao, huwag kang makikinig sa mga sinasabi nila. Ako, kinabahan lang talaga ako kaya nakalimutan ko. Paano naman ang iba? Dapat ay mayroon kang iba pang mga sketch, di ba? Ano bang balak mong gawin? Master Zhao, sigurado po ako, nahawak ninyo ang iba pa niyang mga gawa. Maaari po ba na makita ko ang mga ito? Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Master Zhao, wala namang masama kung titingnan. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ito ang mga practice sketch na ipinakita niya sa akin noong nakaraang mga araw. Master Zhao, ang mga drawing na ito, sigurado po ba kayo na si Lin Xiaoxiao ang gumuhit nito? Anong problema? Sa isang pirasong papel, wala kang masyadong makikita. Pero sa dami ng mga litratong ito, ang mga bakanting espasyo. At ang estilo ko ay magkapareho. Sige nga, sabihin mo. Kanino galing ang inspirasyon ng mga guhit na ito? Ako, hindi maaari. Hindi ako pwedeng umamin ng ganito na lang. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Sinasabi mong sa iyo ang mga ito, may ebidensya ka ba? Master Zhao, tingnan po ninyo ito. Ito ang mga gawa ko. May mga timestamp po sa itaas. Maaari niyo pong paghambingin ang mga ito para makita kung may nangyaring pangungopya. Hindi ganoon, Master. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Sa sining ng pagpipinta, ang pinakaipinagbabawal ay ang pagnanakaw ng gawa ng iba. Mabuti na lang. At hindi pa kita formal na tinatanggap bilang estudyante. Ikaw, umalis ka na. Master Zhao, wag niyo pong gawin ito. Nagkamali po ako, hindi ko na po uulitin. Umalis ka na. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hija, noong mga nakaraang taon, sinabi kong tatanggapin kita bilang estudyante. Pero tinanggihan mo ako. Ngayong araw, tatanungin kita ulit, handa ka na bang maging estudyante ko? Hija, kung gusto mong bumalik sa mundo ng sining, si Master Zhao ang pinakamahusay na mentor na maaari mong makuha. Magandang araw po, Guro. Mabuti, napakabuti. Sa susunod na mga araw, magluluto ako ng isang piging para sa pagtanggap sa iyo. Lolo Huo, kayong lahat ay dapat pumunta. Sigurado po, pupunta kami. Master Zhao, ihahatid ko na po kayo.
Sige, sige. Tara na, umuwi na rin tayo. Lolo, salamat po sa ginawa niyo ngayong araw. Bakit ka nagpapasalamat? Siyempre, dahil sa paghahanda niyo ng maaga ng appraisal report na iyon, kung hindi dahil doon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayong araw. Anong appraisal report? Lolo, ang appraisal report na iyon, hindi po ba kayo ang nag-ayos niyon? Zichen, hindi ba't ikaw mismo ang kumuha niyon sa may pinto? Lolo, aalis lang po kami saglit, babalik din agad. Kumpirmadong magkadugo sila? 99%. Hello? Young Master Huo, ang pinapahanap niyo pong CCTV footage ay naipadala ko na po sa inyong email. Sige, Anong CCTV footage iyan? CCTV footage sa Yunting Hot Spring Club. Oo, noong araw na iyon. Ako, ganito ako nakalabas noon. Ang cute mo doon? At saka, ibig sabihin, ang lalaki noong gabing iyon, ay ikaw? Shuhui. Bakit siya tumatawag? Hello? Ex-Yuhui. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na naging masama ako noon. Kung papayag ka, pwede tayong magsimula muli. Shuhui. May sakit ka ba sa utak? Makinig ka ng mabuti. Ang mga nangyari noon, matagal ko nang kinalimutan. Ngayon, may asawa na ako. Kaya huwag mo naguguluhin ang buhay ko. Lumayas ka na. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Sino naman ang tumawag ngayon? Mensahe mula kay Papa. Pa, kumusta po? Naging matagumpay ba ang operasyon? Matagumpay ito. Sabi ng doktor, naging maayos ang lahat. Salamat sa Diyos. Huwag ka nang mag-alala. Naghanda ako sa bahay ng maraming pagkain. Ayon ang manugang ko. Pati na ang biyenan mo. Dapat kayong pumunta. Sige po, pupunta po kami. Pupunta po kami. Papa. Bakit? Sinong nagsabi sa iyong tawagin mo siyang Papa? Bakit? Anong masama kung tawagin ko siyang Papa? Ang anak mo balang araw ay tatawagin din akong Papa. Salamat sa iyo. Salamat para saan? Salamat sa iyo. Sa pagtulong sa Papa ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya agad makakaalis sa pamilya Lin. At hindi rin siya gaganap ng ganito kabilis. Sa madaling salita, dahil sa iyo ang lahat ng ito. Talaga? Kung ganoon, paano mo ako balak pasalamatan? Ano? Hanggang salita lang ba ang pasasalamat mo? Ayos na ba ito? Pwede na. Anong ibig mong sabihin sa pwede na? Lolo, Sabi ko na nga ba kung bakit iniiwasan ninyo ang matandang ito, iyon pala, ay dahil dito. Lolo, kami po ay... Sige na, sige na. Mga kabataan nga naman, naiintindihan ko. Iha, para ipagdiwang ang iyong pagpasok sa ilalim ni Master Zhao, ako ay naghanda ng regalo para sa iyo. Regalo po? Tama, ang art gallery na iyon sa silangan ng lungsod, binili ko na iyon at mula ngayon ay sa iyo na iyon. Lolo, iyan po ay masyadong mahalaga. Ikaw ang mapapangasawa ng apo ni Pamilyang Huo at nasa ilalim ka pa ni Master Zhao? Anong masama sa pagkakaroon ng sariling gallery? At saka, si Zichen ay naghanda na ng regalo ng mas maaga pa sa akin. Sige na, hindi ko na kayo gagambalain pang mag-asawa. Ano ito? buksan mo at tingnan. Ikaw. Ipinagbukas mo ako ng isang studio? Hindi ba't mahilig kang magpinta? Mula ngayon, maaari ka nang magpinta sa sarili mong studio. Sa totoo lang, may isa pang sorpresa. Sutang, handa ka bang magpakasal sa akin? Mula ngayon, hindi ka na magiging kapalit ng kahit sino, ikaw ang pinakamamahal kong asawa.